simula kami nung pag-alaga ng baka. 2016 Matagal na rin po, ano? 2016. Matagal na rin Dalawang ano lang, yung dalawang baka baka lang yun ang binili ko. Malayan, sakay naman ng barko. Yun nga, ang pinagkatiwala ko lang sa aking mga caretaker. Hindi ko lang namalayan. Marami na. Marami na experience sa pagbabaka, wala pa talaga. Wala. Sadyang ano lang, sumubok lang kayo. Ngayon lang sumubok na mag-alaga ng ganito. Gandang araw mga Talongs TV, nandito tayo ngayon sa Tayabas, Quezon. At tayo po ay may binisitang isang dating OFW at ngayon po ay full-time breeder na ng mga baka. At ating panoorin ang kanyang kwento sa kanyang pag-aalaga ng mga baka dito at experience kung paano siya nagkaroon ng interes sa ganitong mga farming. Kaya samahan niyo ako sa ating video sa araw nito. Sir, magandang araw. Ano po pangalan niyo, sir? Winces. Si Sir Winces. Ano pong talagang trabaho niyo po bago kayo? Dati akong OFW. Siguro panahon na para magtigil dahil marami ng mga bansa naghihirap. Kayo po ang inialay niyo. Mahirap na, baka mapasama tayo dyan sa sinasakyan ko kasing barko, mga tanker. Tanker po. So, ang biyahe namin, doon talaga kami kumukuha ng langis sa Middle East. Dami ng bansa na Gigera. Hindi na ako pinapasampa ng misis ko. At saka, sabi kasi niya, huwag ka na sumampa. Wala naman kasi kaso dyan sa ating mga hayop. Baka mapano lang. Sayang naman yung pinaghirapan natin. Pinaghirapan mo sa bangko, tapos mawala lang sa... Kasi nadala naman kasi ako, may alaga ako ditong mga kambing. Mula kasi September hanggang February, araw-araw na ulan. Yun po. Gabi. So, ang nagbantay ng mga kambing ko noon, pero may baka na ako noon. Ang nagbantay kasi ang aking nagbantay noon ay aking bayaw at saka yung aking isang anak. Siguro hindi nila talaga alam kung paano mag-alaga ng kambing pagdating ng tagulan. Kasi ang kambing pag tagulan, dapat nakakonfine lang yan sa bahay. Binibigyan mo lang ng pagkain yan, tapos binibigyan ng tubig. Hindi mo talaga dapat yan pinapalabas pag tagulan. Kasi mahina sila sa tubig. Ayun, hindi nga nila alam. So, kulang sa kain. Tapos, hindi pa nakainom ng tubig. So, nag-dehydrate ngayon. Ayan ang dahilan na ikang namatay. So, one time na matayan ako ng bisiro. Nitong buwan lang, nitong December. Nag-uulan din yun eh. Bagong panganak ko. Hindi ko rin naisip na masama na pala ang pakiramdam ng bisiro. Mga 3 o 4 na araw wala nung punta ko dito. Tumawag sa akin yung aking caretaker na si Romel. Kuya, siya kasi yung sikaso po. Mga baka. Kuya, namatay yung bisiro. Kaya doon ko nawan. Nang hinayang talaga ako, lalaki pa naman. Kasi ang lalaki, madali lang lumaki. Nang hinayang talaga ako. Kaya buhat nun, napag-isip-isip ko na baka ito na siguro yung right time na titigil lang ako sa pagbabarko. Kasi naka 20 years din ako sa barko. Nakakabago na pati. Kapagod na din. Nakapagod na sa kapanaog sa engine room. Kasi makinista ako eh. So, dahil nga din sa nagigera na. Baka isa sa sinakyan kong barko ay mapasabog. Mapasabog ng missile na yan.
ay di wala nang makikita ang bangkay. Sir, ay matanong ko lang po, kailan po kayo nag-start na ganitong yung farming? Nagsimula kami nung pag-alaga ng baka. 2016. Matagal na rin po, ano? 2016. Matagal na rin pala. Dalawang ano lang, yung dalawang baka lang yun ang binili ko. Aha. Puro babae. Aha. Yung kulay pula na yan. At saka yung dalawa ano ngayon, dahil lang buntis. Aha. Yun. Nagsimula kami dyan sa kuha na yan. Dalawang baka. Wala man lalaki. Aha. So hindi ko rin alam kung naglalandi na ba yung baka. So wala akong ideya. Kasi meron din naman dito mga kalapit na mga baka. Wala pa akong ideya kung yan ba naglalandi na. Basta ang akin lang. Talaga naman. May nakita lang mas may laga. After mga nakadalawang taon, isang taon mula nung binili namin doon sa auction sa Lucena, sabi ko doon sa misis ko, paano dadami itong ating baka? Wala man tayong lalaki. Ay di ang ginawa ko, bumili na naman ako ng bisiro pa. Bisiro talaga. Yung maliliit pa. Mga 28,000 pa. Yung maliliit pa talaga siya. 28,000 bisiro pa eh. Bumili ako ng isang babae at saka isang lalaki. Yung lalaki na yon na bisiro, yun pa ang nung lumaki na, yung pa nakasampa doon sa... Yun pa ang sumampa doon sa dalawang... yung binili niya una. Binili ko doon sa auction sa Lucena. So, nung una, lumaki tapos na barakuhan yung dalawa. Nanganak na yung dalawa. Hanggang sa kuha na sila na lumaki na yung bisiro. Pero yung ano na yon, yung toro na yon, na bumarako doon sa dalawang babae. Nakadalawang panganak yon bago bininta na naman yung ano. Nagpalit na kayo, nagpalit na po kayo. Nagpalit ako para hindi siya mag-inbreeding. So, itong ano ngayon, itong toro, binili ko yan noong 2000, kung hindi ako nagkamali, 2022. Pandemic. Sa may Sariaya. Diyan doon ko binili. Galing yung ano na yan, doon yung toro na yan, galing daw sa Masbate. Masbate po. Masbate. So, kahit medyo may kamahalan dahil kailangan ng ganito. Ano naman siya, parang Brahman. Pikit mata na lang at kahit medyo may kamahalan, 53 kasi ang bili ko nun eh. So ano na siya? Malaki na rin po. Kung na tao pa, na lalaki, nagbibinata na ba? Bibinata na po. Bibinata na. Pwede na magamit. Pwede nang magamit. So hindi ko lang namalayan, sakay naman ng barko. Yun nga, ang pinagkatiwala ko lang sa aking mga caretaker. Barko, hindi ko lang namalaya na marami na nga. Hindi pa bali yung nakapagbenta pa lang ako yung turo na yung yung nabili niya. Nabili ko. So itong bisiro ko ngayon na 3, pang-4 sana yung namatay eh. Pag ito ay lumaki na, yan naman ang dispatch niya. Kasi hindi bang pwede na yan ang babarako din sa mga nag-inbreed po siya. Diba, sa mga inahin na yan, hindi pwede yan na yan din ang babarako. Yun naman yun daw. Ibig sabihin sir, matanong ko lang po, yung pong pagbili nyo ng dalawang baka, yung sa inyong experience noon, sa inyong kabataan, may experience sa pagbabaka? Wala pa talaga? Wala. Sadyang ano lang, sumubok lang kayo? Ngayon lang sumubok na mag-alaga ng ganito. Ang inaalagaan ko talaga doon sa amin pa, doon sa Bohol. Taga Bohol kasi yung baboy. Pero yung baboy na native. Native mo. Pero yung ganitong baboy. Wala talaga experience sa baka. Wala akong idea nito. So mayroong napapansin na kakaiba.
isang guni ko kaagad sa sa veterinary. Veterinary pa po. Oo. Kasi yung ano ko naman, yung misis ko, nagtatrabaho sa City Hall, Lucena. So meron siyang mga kakilala doon, ng mga veterinary. Meron din naman kaming kaibigan din na marunong sa baka. Veterinary doctor. So yun, isang guni. Ito po yung mga baka ni sir. Sabihin sir, sa inyong sadyang kumikita kasi nakita ko, ang dami, ilan na po itong baka nyo ngayon? Ano yan sila, lahat, 17. 17 na po siya. 17, kasama na yung abisiro na 7. Ilan po ang nabili nyo doon sa 17 na yun? Bali, ang nabili ko, ano yun sila? 5. 5 po. Isang malaki, at saka, dalawang malaki, dalawang bisiro na yung ayun nga, yung lalaki. Bali, ano lang pala, 4 po at nabenta nyo na isa. Nabenta na? 4 lang. So, nanganak yung mga babae. Oo nga po. Ito mga baka niya. Hindi lang na malaya. Pero dumami na. Dumami na. Kasi nga, yung lagi naman yung nasa barko. Kaya, hindi ko na malayan na sila. Kung sir, ang matatanong ko po sa inyo talagang ang farming na ganitong pagbabaka, sadyang kikita kasi nagulat niya ako, sabi dami sa 4 lang yung dami na 17 na siya, halos halos doble na yung dinami ng baka, hindi lang doble, triple pa. Yun lang ang talaga, pag nag-aalaga ka din naman ng baka, hindi naman talaga siya kung hindi madalian na hindi lang madalian talaga. Matagal-tagal din kung bago babalik sa yung investment. Kasi ilang taon pa para ibenta mo. Kung yun nga, ang sabi nga nila, yung mga nag-aalaga din ng mga baka, ito may sariaya. Kung mag-aalaga ka lang din naman ng baka, kung may plano ka mag-alaga ng baka, siguraduhin mo lang na mayroon ka na pakain sa kanila. Nakapagtanim ka na ng damo, tulad ng napier. Kung mayroon kang mapagkunan na tinatawag ng Mombasa, mas maganda. Pero dito sa atin, parang wala pa akong nakikita na nagtatanim ng Mombasa. Wala dito sa atin. Napier talaga. Napier. So, bago ka mag-alaga ng baka, kung balak mo mag-alaga ng baka, magtanim ka muna ng pagkain. Napier. Pagkain nila. Baliktad ang ginawa ko eh. Ayun. Sige sir. Baliktad ang ginawa ko eh. Anong nangyari po? Bumili muna ako ng baka. Bumili ako muna ng 2 baka. Pinakawala ko ngayon dito sa parang. Kaya lahat ng mga tinatanim ko dyan na mga fruit-bearing trees, ubos. Walang hindi nang kaigi. Ito na nga lang na mga niyog na yan na natitira. Pero yung mga tinanim na rambutan, mga lansones, ayan, kahit nga yung kuha na yan. Yung nakakain pati. Kinakain. Hindi ko akalain na kakainin din nila. Kakainin pala nila. Dahil mapait yan eh. Oo nga po. Siguro, wala na silang makain. Gutom. Pero ako na may taka. Hindi pa na mga damo na yan dyan na Carabao grass. Sadya lang talaga naman tinitikman. Mga bisiro naman ang kumakain yan. Kaya sabi ko sa aking 2 caretaker, magtanim tayo na Pierre. Para kung sakali man na darating ang tagulan, kasi mahirap pag tagulan eh. Mga ganito. Hindi masyado silang nagsisibol ang... Pati nagpuputik pula, natutungtungan nila. Tapos hindi mo sila pwedeng ipastol pag mag-uulan. Kasi mahina sila sa tubig. So ayun ang ko sa 2 aking caretaker. Nagpanim tayo ng napier para meron tayong mapagkain. So, yun po ngayon ang ginagawa nyo ngayon. Nagpatanim na kayo ng napier. Doon yung banda doon sa dulo. Patanim ako ng napier. Pero hindi pa masyadong pati pa. Kasi umabot naman ng tag-init.
Ngayon natutuyo-tuyo na. Tuyo. Ay, sinubukan namin na diligan. Ay, di ba yung bumagyo? Ay di nabasa. Mga ilang araw din yun na nag-uulan. Sumibol yung aming tinanim. Pero mga ilan-ilan na lang. Sabi ko, saka lang tayo magtanim na ano. Pag nagtagulan na. Kung medyo mag-uumpisa na ang tagulan. Madali lang naman sumibol. Pasibulo nito itong napier. Ilagay mo lang siya sa, alam mo, nakaputol-putol na. Ilagay mo lang siya sa sa styro box. Ipatas mo. Tapos, lagyan mo lang siya na ang pang-root hormones ba? Yung tawag niyan? Yung pampaugat? Tubo rin naman na lahat. Tubo lahat. Yan ang kuhan. Kailangan paugatin mo muna. Tapos sisibol na siya ng mga ganyan. Kailangan pag tanim mo, siguraduhin mo lang na basa ang lupa. Nag-uulan ba? Sir, matanong ko lang po, wala kayong plano pong nung patining? Yung bang nakakural siya? Wala kayong plano na magkural? Gaya ng lalaki? Yun po yung mga pampatining. Yung nakakural. Ano din talaga ko niyan. Plano niya rin po. Plano din talaga ko niyan. Bumili ako ng mga ganyan. Lalaki kasi ang mabilis lumaki. Nagpaplano din naman talaga ako niyan. Bala ko nga na pumunta doon sa Masbate. Para mag-negosyoso kung kasi medyo may kamurahan. Mura-mura pa pag sa Tanong ka kung mga kalakaran. Kasi kung dito ako bibili sa pwede rin naman dito bibili sa Batangas. May pati Garcia. Kailangan mo, siguraduhin mo lang na meron kang pambili. Kasi medyo may kamahalan na din ang baka. Mahal natin po yan. Sa mga 70,000 na baka, ano din yun? Laki-laki na. Pero meron ka din naman mabibili na mga 50 lang. Meron pa. Meron ba? So kung meron kang sapat na pamili, mga lang. Kaysa doon ka bibili sa Masbate. Malayo-layo yun sasakay mo pa sa barko. Pa lang naman. Plano pa lang din. Yan nga ang sabi ko sa misis ko. Kung bibili man tayo ng patining, ibenta lang natin itong ibang babae. Mas maganda nga sana kung pareho. Mga Brahman ba ang kaya yun kasi ang sabi ng mga nag-aalaga din ng mga baka. Kasi parehas lang din naman yung pagod mo ba? Pakain mo sila ng napier. Tawag nito. Siyempre may pitch mga mestizo na kasi itong ito. Hindi naman manatawag talaga na Tagalog lang. Mga mestizo na po siya. Mga mestizo na ito. Kumpara mo sa Brahman. Malalahi talaga. May lahi talaga. Medyo ka ba? Advantage ka ng kaunti po. Kumbaga mas malaylay siya, mas malaki ang ilalaki ng baka. Mga baka po. Dahil maliliit pa naman ang dalawang anak ko. Kasi yung panganay ko ay third year college mo ngayon. Yung bunso pa lang yung second year college, high school pa lang. Dali, pang tuition. Pang tuition na rin pag nabenta yung mga yun. Ito yung sinilang nung January. Malaki na po siya, pati malahi na rin ito. Mestisahin na natin ito mga to. Hindi na siya masabing Tagalog.
Maraming salamat po sa mga Talongs TV. Kung meron po kayong gustong itanong o ipatanong sa ating binisita ngayong farm, pwede po ay mag-comment below. At kung nagustuhan niyo po yung video natin, ay sana po ay pa-share po ng ating video para mapanood ng iba. Babalik po tayo dito kay Sir upang bisitahin ang kanyang farm dahil hindi lang po bakang alaga niya dito. Ito po nakikita niyo yung mga alaga rin siyang isda. Kaya maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating lahat, sa inyo lahat at lalong higit sa mga babae nating OFW na nangangarap din na magkaroon ng isang farm na ganito at lalong higit sa pamamagitan ng mga bakahan. Ayan, maraming salamat po. Pa-share na lang po ng ating video. Ayan, God bless mga Talongs TV. Kita-kita na tayo sa ating susunod na mga upload na video. Salamat po. God bless.